Meron na daw kayo. Pag-try nyo na. Okay na daw. Hindi na lang kita. Ay! Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at tayo po ay magsisimula po sa ating panambahan sa umagang ito. Bago po tayo mag-umpisa, basahin ko po muna ang sa awit 95, 1 hanggang 2 po. Ang sabi po, halikayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon, na ating bato na kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat, at masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Purihin ka, O Yahweh, ang banal mong pangalan sa umagang ito. Napakabuti mo, O aming Diyos. Ang pag-ibig mo ay laging tapat, tunay at walang hanggan. Kayo ang Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Marapat lamang na sambahin ka, purihin ka, dakilain at pasasalamatan sa lahat ng oras. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa araw na ito na iyong pinagkaloob sa amin. Upang muli kaming magsama-sama upang purihin, dakilain, pasalamatan at paglingkuran ang iyong banal na pangalan. Salamat sa kalusugan at kalakasan ng iyong pinagkaloob upang magampanan namin ang aming mga tungkulin. Salamat sa walang sawang pagpapala sa kabila ng aming pagkukulang. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga pagkakasala at mga gawaing hindi kalugod-lugod sa inyong harapan. Panginoon, salamat sa panibagong araw na ito. Salamat sa buhay na kaloob niyo na sa aming mga anak mo. Salamat sa kabutihan at katapatan mo sa aming mga buhay sa buong linggo at hiling namin na patuloy niyo po kami samahan sa susunod na linggo at ipadama mo muli ang iyong pagmamahal at katapatan sa aming mga anak mo. Ama, samahan mo po kami at lukuban ng inyong banal na espiritu na maging maayos ang aming panambahan mula sa simula hanggang sa katapusan. Saliksikin mo po ang aming mga puso't isipan at gawing karapat-dapat sa iyong presensya. Dahil ang araw na ito ay para sa iyo lamang. Ama, dalangin po namin ang katagumpayan ng gawain sa umagang ito. Dalangin namin na ang mga awiting inihanda ng praise and worship ay maging mabagong samyo at kalugod-lugod sa inyong harapan. Dalangin din po namin ang kalakasan at karunungan ng iyong mga anak na patuloy mong ginagamit para sa gawain ito. Mula sa praise and worship, technical team, ushers at mga mangunguna sa panalangin. Ama, dalangin din namin ang aming pastor, Pastor Dante, na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita sa umagang ito. Dalangin namin na ingatan mo siya at pagkalooban ng kalakasan. Pagkalooban mo din po siya ng katalinuhan na tanging sa iyo lamang nagmumula, upang maipaliwanag niya ng maayos at maiparating niya ito sa amin na iyong mga anak na tagapakinig ng may kaliwanagan. Buksan mo po nawa ang aming mga puso't isipan upang lubos naming maunawaan ang iyong banal na salita. Tulungan niyo po kaming mapagbulay-bulayan at ipamuhay ito. Dahil sa inyong mga salita lamang namin matatagpuan ang tunay na kapayapaan, kagalakan, katatagan, kahinahunan, at kalakasan anumang sitwasyon at hamon ng buhay ang aming kinakaharap. At higit sa lahat, tulungan niyo po kami na ito ay aming masunod na may katapatan at kagalakan sa aming mga puso. Ama, nawa malugod kayo sa amin sa umagang ito. Ang pangalan mo lamang, O Yahweh, ang siyang maparangalan, may itaas, mapurihan at madakila at mapasalamatan.
Sa ngalan ng iyong buktong na anak na si Yeshua, na aming tagapagligtas. Amen. For all you've done, for all you're gonna do, we give you thanks and lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. All those things that we don't understand, we come by faith and place them in your hands. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Even if we stumble, even if we fall, you will not forsake us. You are King and Lord of all, Lord of all. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for the faith we know your grace will see us through. We give praise, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for the faith we know your grace will see us through. For the faith we know your grace will see us through. Samahan niyo po ako na ipanalangin ang ating bansang Pilipinas at ang ating mga leader at ang bayang Israel. Sinabi mo nga, Lord, sa awit 33 verse 12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama sa langit, ikaw ay banal at matuwid. Maraming salamat po sa mga pagpapala na kaloob niyo sa amin. Salamat po sa biyaya at meron kaming pagkakataon na idulog at itaas sa inyo ang aming bansang Pilipinas.
Lord, humihingi po kami ng tulong para sa inyong gabay at patnubay, lalo na sa mga tagapamahala ng aming bansa. Aming Yahweh, kami po ay lumalapit sa pamamagitan ng aming Panginoong Yeshua at sa tulong ng Banal na Espiritu, sapagkat kayo po ang aming Diyos at Panginoon, ang aming sandigan at kanlungan. Naniniwala po kami na mapalad ang bansang ang Diyos ang Panginoon. At sinabi mo, Lord, sa iyong salita na kung kami nga po ay hiwalay sa Diyos, ay wala kaming magagawa. Kaya't maraming salamat po sa inyong pagpapala at proteksyon para sa aming bansa. Aming Yahweh, ikaw po ang nakakakita sa sitwasyon at mga hamon na kinakaharap ng aming bansa. Ang mga namumuno at mga mamamayan na sumisigaw para sa katarungan at katotohanan. Sinabi niyo po sa inyong mga salita na kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin at talikuran ang kanilang kasamaan, ay papakinggan ko sila mula sa langit at patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Kaya't kami po na inyong mga anak na ibinukod ay nagkakaisa at sama-samang lumalapit at nagpapakumbaba. Humihingi po kami, Lord, ng kapatawaran sa mga pagkakataon na ang inyong mga biyaya sa aming bansa ay naabuso ng mga tagapamahala, kung saan ang mga pundong nakalaan para sa mga proyekto upang matulungan ang aming mga mamamayan para sa kanilang kaligtasan ay nagiging kasangkapan ng kasakiman at katiwalian. Lord, patuloy po namin itinataas sa inyo ang aming mga leader na nanunungkulan para sa aming bayan at dalangin po namin ang inyong patnubay at gabay, pagkalooban sila ng karunungan, kaalaman, integridad upang makapamahala sila ng may katarungan at katapatan. Baguhin niyo nga po at hawakan ang kanilang puso, magkaroon sila ng tunay na takot sa Diyos at hangarin ang tapat na paglilingkod para sa kabutihan ng mamamayan. At inaalala din namin, Panginoon, ang mga leader na naninindigan laban sa korupsyon. Kayo po ang magtalaga at magtaas sa mga totoong leader na karapat-dapat mamuno at tunay na may malasakit sa bayan. At ang inuuna ay ang kapakanan ng mga tao at hindi ang kanilang sariling ambisyon. Ganon din po, Ama, katagpuin mo ang mga sangkot sa korupsyon. Hipuin ang kanilang mga puso at ipakita sa kanila na ikaw ay Diyos na dapat katakutan. Tulungan at ipaunawa sa kanila na pahalagahan ang mga bagay na panlangit at hindi ang mga bagay na panlupa, at huwag silang masilaw o magpadala sa takbo ng sanlibutan. Naway masumpungan nila ang inyong kabutihan at pag-ibig at talikuran ang pagiging makasarili, maging mapagkumbaba at higit sa lahat ay magkaroon ng pagkilala sa Diyos. Naway maghari ka, Panginoon, sa aming bansa, ang iyong pag-ibig, kapayapaan at tunay na pagkakaisa para sa katwiran. At dalangin namin naman na may sulong sa lahat ng private at public school ang pag-aaral ng iyong mga salita upang ang susunod na henerasyon, maging ang aming magiging apo ay mamulat kung gaano kahalaga ang mayroong pananampalataya sa Diyos. At sa murang isipan ay magkaroon sila ng pagkilala sa inyo at magkaroon ng takot pagmamahal sa Diyos at higit pagmamahal din sa kapwa, Panginoon. At naniniwala kami na iyong pagpapalain ang bansang si Yahweh ang Diyos. Tinataas din namin ang mga kababayan sa ibang lugar na lubhang naapektuhan ng bagyo at baha. Amin pong Ama na idinadalangin na kayo po ang maging kanlungan, sandigan at pag-asa. Yakapin at katagpuin niyo po sila at ipadama sa kanila na kahit kailan ay hindi niyo po sila iniwan at pinabayaan. Pagkalooban sila ng lakas, katatagan at tibay ng loob. At sa gitna ng problema ay ituro niyo nga po sa kanila ang mas magtiwala sa inyong mga plano. Ipagkaloob sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan at magkaroon ng pananampalataya at pagsunod sa inyong mga utos. Tulungan kami, Panginoon, na kahit sa gitna ng kasamaan ay palagi namin piliin ang kabanalan. Tulungan kaming bigyan ng lakas upang mamuhay ayon sa katwiran. Maraming salamat po, kayo ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa, katiyakan, na siyang tunay na mag-iingat sa amin. At sa oras, Lord, ng kaguluhan, ikaw po ang aming takbuhan. Kaya tulungan kami na manatili, na magtiwala at magpatuloy lamang sa iyo.
At tinataas din po namin sa panalangin ang bayang Israel. Dalangin namin na pakaingatan sila ang iyong bayang pinili. Maging kalooban mo po ang magkaroon sila ng pagkilala at tanggapin ang Panginoong Yeshua bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Naniniwala kami na kayo ang Diyos ng bayang Israel, ang bato ng kanilang kaligtasan. Kaya't dalangin namin na ang iyong salita ay maibahagi sa lahat ng dako ng mundo upang ang lahat ng makakarinig nito ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Muli maraming salamat po o Diyos sa assurance na nariyan ka upang tulungan kami sa lahat ng pinagdaraanan. Tunay nga na walang imposible sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Yeshua. Amen. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. Lord, there is just one thing that I will say. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire, just to be with you, is to be with you, Jesus. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. Lord, there's just one thing that I will say. This is my cry, my one desire, is to be where you are, Lord, now and forever.
is to be with you. The one thing that I ask is to be with you. The one thing that I ask is to be with you. Is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you, Jesus. Samahan niyo po ako sa pananalangin para sa simbahan, sa mga leaders. Aming Diyos, Heavenly Father, You are God Almighty. You are our refuge, our strength, our very present help. Lord, we honor You, and we declare that there is none God like You. You are full of mercy, You are full of power, full of endless love. You are our Creator, our Redeemer, and Lord, we worship You. We worship You for Your greatness, Your goodness, and Your unfailing love towards us. Thank You, Lord, for Your presence in this church and for the fellowship that we share as Your people. Lord, because You are holy, You have called us to live a holy life. But Lord, we ask for forgiveness because there are times that we do not heed, we don't always heed Your call to be holy. Forgive us, Lord, for the times we have failed You, and forgive us for the times we have not listened to Your voice, for any division. We ask for forgiveness. And we ask for every way we have fallen short of Your calling. Lord, we ask that You renew us by Your Spirit and make our hearts pure before You, Lord. And we lift up to You this morning the leadership of this church. We lift up our pastors, leaders, and all who serve. Lord, we ask for Your strength to each one. And Lord, we ask that You give them wisdom and guide them in every truth and surround them with Your peace. And Lord, we ask that You bless them, their families, and protect them, Lord, from all harm. We pray for unity in this congregation, and we bind us together with Your love. Help us to serve one another faithfully. And Lord, we ask that You empower us to shine Your light in this community, Lord. Lord, we let Your purpose be fulfilled in this church. May everything that we do bring glory and honor to Your holy name. And this is our prayer in Yeshua's name. Amen.
welcome for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Narito po ako upang ipanalangin ang ating pamilya at ang pagpamayanan na ating kinabibilangan. Pero bago po yun, hayaan niyo pong basahin ko ang instruction po or paalala ng Panginoon na matatagpuan sa Colossians 3:18-21. Sa Tagalog po babasahin. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag niyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. At instruction naman po ng ating Panginoon o pangako ng Panginoon sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako ang sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako ang Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Manalangin po tayo. Mahal naming Panginoon, taus-puso po kami nagpapasalamat sa biyaya ng aming pamilya. Salamat po sa iyong pagmamahal, proteksyon at pagkakaisa na patuloy naming nararanasan. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain upang bawat araw ay maging mapagmahal, matatag at mapagkumbaba kami. Naway manatili ang kapayapaan at kaligayahan sa aming tahanan sa lahat ng pagkakataon. Bigkasin niyo nawa ng pagmamahalan ang bawat kasapi ng pamilyang aming kinabibilangan. Salamat Ama sa bagong araw na iyong pinagkaloob. Gabayan mo po ang mga ama ng aming tahanan sa lahat ng gagawin sa bawat araw. Bigyan mo sila ng lakas, karunungan at pagtitiyaga upang maging mabuting haligi ng tahanan. Magkaroon nawa ng matibay na panindigan at pananampalataya ang bawat ama na siyang makakapitan ng bawat miyembro nito sa anumang pagsubok na kakaharapin nila sa buhay. Taus-puso din po kami nagpapasalamat sa buhay at pagmamahal ng lahat ng ilaw ng tahanan, ang mga ina. Salamat po sa kanilang walang sawang pag-aaruga at sakripisyo para sa kanyang pamilya. Naway patuloy mo po siyang pagpalain ng kalakasan, karunungan at pasensya. Gabayan mo po siya sa lahat ng kanyang gagawin upang ang bawat tahanan ay maging mapayapa at puno ng pagmamahal. Sa iyong kamay po namin sila inaalay. Aming Diyos, salamat maging sa biyayang buhay ng aming mga anak. Gabayan mo po sila sa bawat hakbang na kanilang tatahakin. Turuan mo silang maging mapagmahal, matapat at mabuting lingkod na sa iyong harapan. Pagyamanin mo po ang kanilang pananampalataya at bigyan sila ng lakas na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ingatan mo po sila sa kapahamakan at pagpalain ng kaligayahan sa puso. Naway lumaki silang may banal na takot at pag-ibig sa iyo, Ama. Handang tumupad sa kalooban mo. Patuloy niyo nga pong gabayan at pagkalooban ng banal na takot ang aming mga anak upang mapagtagumpayan nila anumang hamon ng buhay ang kanilang kakaharapin. Pakaingatan niyo po sila sa lahat ng inaalok ng mundo at patuloy na manindigan sa kalooban mo lamang, Ama. Salamat sa buhay ng aming mga anak, Ama. At Panginoon aming Diyos, sa iyong mga kamay namin iniaalay ang aming pamayanan. Hinihiling namin ang iyong makapangyarihang proteksyon laban sa anumang panganib at kapahamakan. Bigyan mo po kami ng lakas, kapayapaan at pagkakaisa upang harapin ang bawat pagsubok na darating. Ingatan mo po ang bawat miyembro ng aming pamayanan, lalo na ang mga mahihirap at nangangailangan. Naway manatili ang pagkapit-bisig at pag-ibig sa aming puso upang maging bukal ng pag-asa sa tulong sa isa't isa.
Ito po ang aming nagkakaisang panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. You made a covenant with me, a symbol of love that still speaks. Now I'm forgiven, called righteousness and made clean. There are the cross at Calvary. You gave it all to purchase me. You are the Savior and the God that set free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You made a way for me to enter into your holy place forever. Now I'm here and I'm recovered. I found peace. Into your light as you transform me, making me holy like you're holy. No longer I will live, but Christ who lives in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I am been changed. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You did have this goodness to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. It's worthy as duty, the ruin to restore. I can testimony of goodness of the Lord. You bring freedom to the captives, goodness to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. Turn ashes into beauty, the ruin to restore. I'm a testimony of goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been Let us pray for our offering. Let me read first 2 Corinthians 9 verse 7.
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's loves a cheerful giver. Let us pray for our offering. Our Heavenly Father, who is faithful and merciful, our God who is in control of all things, we praise you and we thank you for being our great provider. Salamat po dahil meron kaming Diyos na gumagabay, nag-iingat sa amin at nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pagbibigay ng proteksyon, pag-iingat sa inyong mga anak. Patuloy na pong pagpalain ang aming mga handog. Patuloy mo pong bigyan ng karunungan ang mga tagapagpamahala ng salaping ito upang magamit ito sa iyong layunin. Salamat din po, Panginoon, sapagkat binigyan mo po kami ng kakayahan upang kami ay makapagbigay. Dalangin po namin na maluwalhati ka po sa aming pagbibigay. Bless this cheerful giver. Lord, bless us in all our work and in everything we do. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Morning, ho. Thank you, praise and worship. At nais po nating i-welcome ang ating ilang mga bisita sa umaga po nito. So as I call your name, pwede pong pakitayo to be recognized. I-welcome po natin si Sister Emily Palenzuela. Sister Emily, would you please rise? Ayan. Sister Emily po ay taga COG Dasma. Taga COG Davao. At worker po siya doon, kasama nila Kuya Maki tsaka ni Ate Ethel. Thank you. Welcome din po natin si Crisel Kawai. At po si Crisel. And si Natsumi Kawai. Tama ba? Kawai? Ayan. Asan po si Natsumi? Nasa baba. Si Jairo Kawai. Sige, pwede na po kayong umupo. Si Jairo, nasa baba rin. Okay, si Kauri Chang Kawai, nasa baba rin. Si ano po, Nicole Rioma. Saan si Nicole? Ano to? Acacia Nicole. Nasa baba rin. Si Patricia Balesteros. Ayun, si Patricia, welcome po. And last but not the least, si June Recto Lapiguera. June, welcome. Okay, so
Meron lang po akong ipapakiusap para dun po sa ating mga kapatiran na nagdadala po ng sasakyan at nagpa-park dun sa ating parking area. Kung po pwede po, ang una nating, pag dumating tayo, ang una nating paparkingan yung side na ito. Okay, dito po, pagpasok nyo dyan, itong side na ito. O kaya naman, yung doon pong nasa may dulo doon. So bali, pag ganyan po, tsaka pag gano'n. Pagkatapos, pag puno na ho yun, itong gitna. Ang huli nating paparkingan, yung nandito sa side na to. Kasi nahihirapan pong magmaniobra yung... Kasi pag puno na yung nandito sa side na to, nahihirapan nung magmaniobra yung papasok dito sa gitna. Lalo na yung nandito sa side na ito. Kasi sa gitna natin, dalawa yan eh. Isa dito, isa dito. Yung nandito po, nahihirapan pumasok. Kaya ang huling papasok, yung nandoon po sa may tabi nung dito sa left side na to. So pagpasok nyo, yung nasa right side. Tapos pag puno na hong lahat, yung pagitan na dito. Sa may side na ito, tsaka yung nasa gitna. Pag puno na yan, yung pong nandoon sa may dulo doon. Ayun. Okay? Kasi para wala akong masayang na space. At saka hindi rin mahirapan yung ibang pumapasok. Okay po? Minamaximize natin yung ating parking space kasi limited lang naman siya. So minaximize natin yung pwede nating i-park. In total ho ay nasa 40, hindi ako nagkakamali, ay 32 ba o 42? 32 ba? Ayan, anyway. So, at pangatlo po, yung elevator natin ay nung isang linggo po, ako ay nagpabalik-balik sa munisipyo. At I'll be honest with you, ako po ay nai-stress na ng gusto. Dahil yung pong permit to operate ay, ang sabi ho sa akin doon, isang buwan daw ho ang processing. Bago mabigyan ng subject to approval pa nila, subject to inspection. Bago makapag-inspect daw po, 1 month pa para puntahan tayo rito. So kaya hindi ho natin pwedeng gamitin pa yan hanggat wala yung permit to operate. Otherwise, magbabiolate tayo sa patakaran ng munisipyo at kung may mangyari po dyan na wala tayong permit, may malaki tayong pananagutan. At nagpabalik-balik ako sa munisipyo, ang daming hinahanap at ang daming hinihingi. Kailangan kung hindi naman agad makukuha, ipuproduce ko pa yung mga documents bago humadala sa kanila. Tapos pagdating doon, meron pa rin kulang, babalik ka na naman. So kaya hindi naman isang linggo, pabalik-balik ako doon sa munisipyo. So kaya yun po, pag-pray nyo, kaya ako po ay humihiling ng prayer. May mga inspection report na po na dumating at may mga ilang improvements na kailangan gawin. Okay, so thank you po. At sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral natin sa Book of Leviticus at tayo ay nasa chapter 19 na. At ito ay ikalawang bahagi nung verses 1 to 18. At ang title po nito is The Pursuit of Holiness. Para po sa mga bisita namin ay tinatalakay namin dito ang buong Torah, which is the first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At natapos na po natin yung Genesis for 2.5 years and then yung Exodus for another 2.5 years. And now we are in Leviticus. At malapit na po nating matapos ito. And today, I'll be talking about the continuation of our topic last Sunday, which is entitled The Pursuit of Holiness. Sabi ko nga po last Sunday, ang tao sa panahon natin ngayon, at hindi tayo exempted dito, mas pinupurso natin ang happiness kesa sa holiness. Majority of the people. Mas pinupursugin natin na maging maligaya tayo. Wala naman po namang masama doon. Kaya lang po, kadalasan, ang pagpursu ng happiness ay nakafocus more on the material things.
Now, pwede kang maging happy, pero hindi ka holy. Pero, pag ikaw ay holy, sigurado ikaw ay happy. So kaya mas mabuting ipurso mo na yung holiness dahil mai-hit mo rin yung happiness. Kaya hitting two birds in one stone. Whereas kung ang ipupursa mo lang is happiness, hindi automatic na yon ay magiging mapupurso mo rin ang holiness. Plus the fact na ang hinihiling ng Diyos sa atin is not to pursue on happiness. God is commanding us, not even suggesting. God is commanding us to pursue holiness. Yun ang formula ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na if you pursue holiness, kasunod nun happiness. At alam din ng Diyos na pag pinurso mo lang ay happiness, hindi automatic ay magbubunga ito ng holiness. Kadalasan nga, kapag ang focus natin is more on the happiness, madalas ay naliligaw na tayo at nagiging mali na ang direksyon na tinatahak natin. That's why the Lord is commanding us not to pursue happiness. He wants us to be happy, but in the right perspective. Hindi naman po KJ ang Panginoon Hindi siya madamot. He wants us to be happy. But that is a byproduct of holiness. Kaya He wants us to pursue holiness. Reviewin lang ho natin ng konti yung tinalakay natin last Sunday. Just to refresh our memories. Ang una pong point na ating diniscuss is about the call to holiness. So we are all called by God, commanded by God to holiness. Sabi niya sa Leviticus 19 verse 2, ito yung kanyang panawagan din sa bayang Israel. You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Ang sinabi nga po dyan, you shall. No? You shall. Kumbaga, wala kang option dyan, kundi dapat gawin yan. You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. And holiness is not abstract. Hindi siya mahirap unawain. It is very practical and it can be measured. And the most important part of it, it is commanded. This is a divine calling, this is a divine command from the Lord. So doing otherwise is violating the very commandment of the Lord, which means if you don't heed to His commandment of pursuing holiness, then you are sinning against God. And as God's formula, if you obey, I will bless you. If you disobey, I will curse you. As simple as that. And God's people are called to reflect His character. Sabi ko nga last Sunday, para tayong salamin na pag tumingin yung tao, ang magre-reflect ay ang karakter ng Diyos. Mabigat, pero hindi imposible. It is doable. It is achievable. Kaya nga, it's practical, it's measurable, and again, as I have said, hindi iuutos ng Diyos yan kung hindi possible yan. At hindi niya iuutos yan na hindi niya tayo nakikilala kung hanggang saan ang kakayanan natin. Kaya naman, the command, be holy, is not optional. It is the believer's duty and at the same time, a privilege through God's grace. Kasi hindi naman ina-expect ng Diyos na ang lahat ng tao ay mag-reflect ng kanyang karakter. Ina-expect ng Diyos ang kanyang karakter ay mare-reflect lang ng kanyang mga anak. Kung hindi niya anak, kung hindi mananampalataya, hindi niya ina-expect na magre-reflect ang karakter ng Diyos sa kanila. Kaya nga, napaka-pribilehiyo po natin. Imagine, gamitin ka ng Diyos to reflect His character. Although, mabigat yung responsibilidad. Pero, napaka-privilege mo para gamitin ka ng Diyos to reflect His character. Pero ito po ay nangangailangan ng cooperation natin.
Dahil hindi tayo pipilitin ng Diyos. Hindi tayo i-coerce ng Diyos para gawin yon. We need to cooperate with God. But it is possible, no? And ito po ay magagawa natin through the grace of God. And the holiness flows from the nature of God Himself, His separateness, purity, and moral perfection. So let's review a bit of what we have taken up last Sunday. The principles of holiness. Number one, holiness is a commanded responsibility. I have explained that already. Number two, holiness is a counter-cultural responsibility. Kaya ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, huwag niyong gagayahin yung pinanggalingan yung bayan, which is Egypt, dahil sila ay makasalanan. Huwag niyong gagawin yung makasalanang gawin nila. At huwag niyo rin gagawin yung dadatnan yung mga tao doon sa Promised Land. Kaya ito yung pamantayan na susundin nyo. Hindi kayo makikisabay sa kultura nila. Hindi kayo makikisabay sa kanilang mga gawi. Meron kayong patakarang susundin at ito yung ibinigay ng Diyos na commandment while they were in the wilderness. So ganun din po sa atin mga kapatid. Hindi tayo sang-ayon sa makasalanang kultura ng sanlibutan ito. Hindi naman po lahat ng kultura masama. Hindi naman lahat ng tradisyon masama. Pero kung ang kultura at tradisyon ay sumasalungat na sa ipinag-uutos ng Diyos, hindi na natin ito dapat sabayan kahit nag-iisa na lang tayo. Pangatlo po, holiness is a communal responsibility. Bilang katawan ni Kristo, may pananagutan po tayo sa bawat isa. Hindi po natin pwedeng isa walang bahala kung ang kapatid natin ay nakikita natin siya ay nagkakasala o namumuhay sa kasalanan. Meron po tayong responsibilidad sa bawat isa. May pananagutan tayo sa bawat isa. Hindi tayo pwedeng magbingi-bingihan, magbulag-bulagan kung nakikita na natin na ang ating pong kapatid sa Panginoon ay nagkakasala na sa Diyos. Kailangan po nating punahin, kailangan nating sitahin, kailangan nating pagsabihan, kailangan nating itama. Pang-apat, holiness is a comprehensive responsibility, which means ang pagiging pamumuhay sa kabanalan ay hindi lamang po sa loob ng simbahan pag-araw ng linggo. Ang pamumuhay sa kabanalan ay magmumula sa ating tahanan, sa ating pong eskwelahan, sa ating opisina, sa ating negosyo, sa ating community, sa ating bansa. Holiness is a comprehensive responsibility, which means all aspects of life ay dapat po ay nababalutan ng kabanalan. And ito rin po ay isa sa mahalagang tinalakay natin last Sunday, the practice of holiness. No? So we have seen the principles of holiness. Now we look at the practice of holiness. At ang una nating tinalakay doon sa pinaka-framework ng practice of holiness is the love for God. At napakahalaga po na binigyan natin ng emphasis dyan, yung revere your parents o yung paggalang sa iyong mga magulang. Binigyan din po natin yung pag-honor sa mga magulang, no? Kahit na po tayo ay may mga sarili ng pamilya, may asawa at mga anak na, hindi po ito nagbibigay ng lisensya sa atin para lapastanganin natin ang mga magulang natin kahit matatanda na sila. Kahit sila po ay uugod-ugod na, malabo na ang mga mata, mahina na ang mga tuhod, sila ay bingi na. Hindi po yan na lisensya para sa atin na sila ay lapas-lapastanganin na lang natin. We have to revere our parents. No? Wag ho natin silang dudulutan ng dalamhati at bighati sa kanilang puso, lalo na sa panahon ng kanilang katandaan. Kaya't mga anak, igalang at irespeto. Dahil yan, bakit nandoon siya sa love for God? Kasi po, yung mga magulang ay ang inilagay na authority ng Diyos sa loob ng tahanan. Kaya ang paggalang sa magulang ay paggalang sa authority inilagay ng Diyos sa loob ng tahanan
Kaya't ito po ay pagpapahayag na mahal mo ang Diyos dahil ginagalang mo ang authority niya, na nire-represent ng authority ng mga magulang. And then, keep the Sabbath. Ito po ay panawagan, at hindi panawagan, kundi ito'y utos ng Diyos, na sa loob ng 7 araw, 1 araw doon ay Kanya. 1 araw doon ay kailangan mong ipagpahinga. And walang trabaho, walang negosyo na gagawin. Now, strictly speaking, if we will follow the Jewish calendar, yan po ay araw ng Sabado. No, isa ito sa marami sa atin, struggle natin yan. Dahil sa kinasaglakan nating sitwasyon dito sa ating bayan, dito sa Pilipinas, dahil ang ipinairal sa atin is the Gregorian calendar, hindi po yung Jewish calendar. Kaya tuloy, ang lahat ng ating mga activities ay naka-align sa Gregorian calendar at hindi sa Jewish calendar. Pero kung strictly speaking, yan po ay araw ng Sabado. No? Araw ng Sabado po, wala dapat trabaho, walang eskwela, walang negosyo, magpapahinga ka lang sa bahay. No? Kaya maliban sumamba ng Sunday, hindi po. No? Walang mali sa pagsamba ng Sunday, pero dapat ang Saturday talaga ipinagpapahinga. Okay? Well, kung paano natin re-resolbahin yan, marami pa pong mga struggles diyan. Pero gusto nating sundin. No? Naintindihan naman ng Diyos kung ano ang dahilan bakit hindi natin magawa-gawa yan. Beyond our control, yung ibang bagay po. And then resist idolatry. Hindi lang po ito yung mga Diyos-Diyosan na ribulto, kundi sa ating buhay ay meron tayong mga ina-idolize. And we have to resist that. Pang-apat, respect God's rules in worship and generosity. Nung sa kanilang pong time, di ba, naghahandog po sila nung kanilang tinatawag nilang peace offering. Naghahandog po sila sa Diyos ng hayop bilang kanilang pagsamba. So, this is God's rules sa pagsamba sa Kanya. And we have to follow that. And yung pong generosity, di ba? Sabi sa kanila, huwag niyong aanihin yung nasa gilid ng bukid at huwag niyong dadamputin yung nalaglag na bunga ng ubas dahil yan ay para sa mahihirap. So, kaya pag naanin nyo na yan, yung mahihirap, darating sila doon para anihin yung mga natira, yung iniwan nila. So, ito ay nagtuturo ng generosity sa kapwa, tulungan yung mahihirap. Kaya bilang simbahan po ay nawa, magkaroon tayo ng mga programa kung saan tumutulong tayo sa mga kapuspalad, sa mahihirap. Pero hindi tayo nagtuturo ng katamaran. Kaya ang sabi ng Diyos, yung mga mahihirap na yon, sila pupunta sa bukid para sila ang dumampot ng mga nalaglag. Sila yung mag-aani doon sa itinira. Hindi yung sila nakatambay at walang gagawin at hahatiran mo na lang ng ayuda. Hindi po nagtuturo ng katamaran ang Diyos. Okay? So, we have taken up ito pong love for God, which is part of the practice of holiness. So this morning, tatalakayin po natin naman yung love for neighbor. Ito lang naman yung framework ng holiness. Love for God and love for neighbor. So ibig sabihin, kaya po yung holiness is practical and measurable kasi pagka sinusunod mo kung ano yung sinasabi po nung loving God and loving your neighbor, you are living in holiness. And when you do that, no, hindi ka lang magiging holy in the eyes of God, pero personally, you will be happy. Alam nyo, kung ito sinusunod lang ng lahat ng tao, napakagandang mamuhay dito sa Pilipinas at sa mundo. Pero ang katotohanan po majority ng mga tao ay hindi sumusunod dito. Ito na inilagay na ng Diyos yung patakaran. Ang susundin ninyo. Well, mismo yung mga Israelita, sila mismo ay hindi po sumunod din
talagang ang tao, dahil siya'y makasalanan, ay sumusuway at sumusuway pa rin sa Diyos. Pero maganda po nito, meron tayong guidelines na susundin. Meron tayong pamantayang susundin. At sisikapin natin sa tulong din ng Diyos na magawa natin ito. Basahin po muna natin yung verses 11 to 18. Unang-una, sabi diyan, do not steal, wag magnakaw. No? Do not steal from or defraud or lie to each other. Sipin nyo kung walang nagsisinungaling. Di ba? Kung wala pong nagnanakaw. Pangalawa, do not swear by my name falsely, which would be profaning the name of your God. I am Adonai. Do not oppress or rob your neighbor. Especially, you are not to keep back the wages of a hard worker all night until morning. Do not speak a curse against a deaf person or place an obstacle in the way of a blind person. Rather, fear your God. I am Adonai. Do not be unjust in judging. Show neither partiality to the poor nor deference to the mighty, but with justice judge your neighbor. Do not go around spreading slander among your people, but also don't stand idly by do not stand idly by when your neighbor's life is at stake. I am Adonai. Do not hate your brother in your heart, but rebuke your neighbor frankly, so that you won't carry sin because of him. Do not take vengeance on or bear a grudge against any of your people. Rather, love your neighbor as yourself. I am Adonai. Again, let me remind you na ito po ay sinabi ng Diyos kay Moses na sabihin sa lahat ng mga mamamayan. So, ibig sabihin, ito po ay hindi lang para doon sa mga leaders. Ito ay para sa lahat ng individual ng bayang Israel. And so, ito po ay hindi lang para sa akin, para sa mga leaders ng church na ito, kundi para sa ating lahat po na mananampalataya. Okay? So, isa-isahin po natin. Yung verses 11 to 12, doon sa binasa po natin. Be honest and trustworthy. Is it practical? Is it doable? Is it measurable? Ito ang utos ng Diyos. Be honest. Sabi nga po sa Ephesians 4:25, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor. Imagine niyo po kung walang sinungaling sa mundong ito. Di ba? Kung wala pong sinungaling sa mundong ito, napakaganda ng mundong ito. At dapat ito ay makita, kaya nga tayo yung reflection eh. Now, kung mismong sa loob ng simbahan ay may mga kasinungalingan, hindi po honest ang mga tao, hindi trustworthy, hindi mapagkakatiwalaan, eh wag na ho tayong umasa na sa labas ng simbahan ay mangyayari yon. So tayo po yung pangunahin na dapat na kinakikitaan na meron pong truthfulness, meron pong honesty, tayo yung mapagkakatiwalaan. Di ba? Kaya, pag nakita nila na taga si Oji Bacoor ba yan? Eh, ba't sinungaling yan? Di ba? Hindi maganda. Pangalawa po, be fair and compassionate. Be fair. Do not exploit the weak or disadvantaged. Fear God in all dealings. Sabi nga sa Proverbs 22 verse 22, do not rob the poor because he is poor. Kung wala pong nag-e-exploit, walang nagsasamantala ng kahinaan ng kapwa, fair lang ang kanyang pakikipag-deal.
Di ba napakaganda po ng buhay pagka ganyan? Kapag ang mga tao ay compassionate, may pakialam sa kapwa, may care sa kapwa, di ba? May binanggit nga po doon sa binasa natin kanina na kung meron kang pinagtrabaho, bayaran mo ng tama. Hindi pwedeng libre. Ginamit mo yung skill niya, ginamit mo yung time niya, ginamit mo yung lakas niya, napaburan ka, tapos hindi mo babayaran ng tama, di ba? O kaya naman, sa isang buwan ng bayad mo. No? So ayaw ho ng Diyos yan. Kailangan fair tayo. Pangatlo po, do justly. Show no partiality. Uphold righteousness. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi pwedeng iba ang trato na, espesyal ang trato natin sa mayayaman. Sa mahihirap ay parang hindi sila tao. Ayaw ng Diyos na may tinatangi tayo dahil lang mayaman siya. Yung isa mahirap. Yung isa ang ganda ng damit. Yung isa gusgusin. Ayaw ng Diyos na tayo po ay nagtatangi ng ganoon. Na napaka-special ng treatment natin dahil siya ay mayaman. Pero yung mahirap, wala tayong pakialam. No? Doon sa binasa po natin. Sa Micah chapter 6 verse 8, ang sabi diyan, He has shown you, O man, what is good, to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Pang-apat po, sabi diyan, be constructive, not destructive, sa verses 17 and 18. Love means correction and reconciliation, not hatred or vengeance. This culminates in the golden rule. In Leviticus 19:18 at saka sa Matthew 22 verse 39, you shall love your neighbor as yourself. Alam na ho natin yan. No, memorize na natin yan by heart. Pero alam ko po na reality check, challenge sa ating lahat yan. May mga pagkakataon hindi ho natin nagagawa yan. No? Na mahalin yung ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin. Kadalasan ho, mahal lang natin ang sarili natin, wala tayong pakialam sa ating kapwa. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. No? Kaya nga po, ito ay gabay sa bawat isa sa atin kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya sisikapin natin Talagang uutusan natin ang sarili natin. Dahil ang sinful nature natin, wala tayong pakialam sa kapwa natin. Ang sinful nature natin, mahal lang natin ang sarili natin. Pero pagdating sa kapwa, hindi tayo ganoon kasidhi sa pagmamahal. Kaya tuturuan natin yung sarili natin. Uutusan natin ang sarili natin. Bakit? Dahil yun ang gusto ng Diyos. Yun ay bilang pagsunod sa Diyos. Diba? Kaya pipilitin natin. Minsan, siguro hindi lang ako, no? Kundi marami sa atin, medyo sa pagdadrive nyo lang, yung mga nagdadrive, nasingitan ka lang ng konti, di ba? Gusto mo nang padasin yung sumingit sa iyo medyo nagkamali lang ng sukli sa iyo yung kahera, pinapagalitan mo na. Di ba? Yung nakadil mo sa business. Lahat po tayo May mga unguarded moments tayo. Nasisigawan mo na, napapagalitan mo na. Well, of course, practically speaking, wala namang masama kung gusto mong magalit, pero huwag kang magkasala. Di ba? Minsan nakapapataas tayo ng boses. Ganun talaga Minsan nagagalit tayo, pero eventually, nagsisisi rin naman tayo. Iko-correct lang natin yung sarili natin. Di ba? So, sabi diyan sa verses 17 and 18, be constructive, not destructive. Let us not seek for the destruction of our fellow men, but let us be constructive in all our ways sa ating kapwa. Kasi yun ang gusto rin naman nating maging trato sa atin. Di ba? Gusto natin maging constructive sila sa atin at ayaw nating maging destructive sila sa atin. In the same manner, ganun din ang gusto nila, na maging constructive tayo sa kanila at huwag tayo maging destructive. So, we have seen the principles and the practice of holiness.
And we are now talking about loving our neighbors. Tapos na po yung loving our God, and now we are doon po sa loving our neighbor. Ang pinakamaganda pong example ay walang iba kundi si Jesus Christ. Jesus Christ perfectly embodied Leviticus 19. Kaya yung pong Leviticus 19 ay tinaguri ang Sermon on the Mount. Siya po ay Torah within the Torah. Dahil mismo ang Panginoong Jesucristo, ipinangaral po yung Leviticus 19 na yan. Mismong si Paul ay ipinangaral po yan. Yun po yung tinatawag nating gospel. Alam niyo po, habang inaaral ko ito at habang nag-aaral din ako para sa Friday, nakikita ko po dito yung trend. I believe with all my heart that God is calling this church to holiness. Nakikita ko po na ito ang panawagan ng Diyos sa ating lahat ngayon. No? To live a life of holiness. To live a life of obedience to His Word. Kaya mahalaga po na tinatalakay natin ito kasi yung Torah, yun yung instruction ng Diyos eh. At nalalaman natin kung ano ang gusto ng Diyos. Nalalaman natin kung ano yung susundin natin. Nalalaman natin kung ano yung mga mali natin. At nakikita natin kung ano yung mga kahinaan natin. Nasasalamin natin sa salita ng Diyos kung ano yung mga dapat nating itama. Kung ano yung dapat nating suklayin at para umayos habang nakaharap tayo sa salamin ng salita ng Diyos. Ito ang kagandahan po ng pag-aaral ng kanyang salita. He honored his parents. Wala na pong ibang magandang example kundi ang Panginoong Jesucristo. He honored his parents. Wala ho tayong mababasa kahit anuman, kahit sa kasaysayan, hindi lang sa Biblia, na ang Panginoong Jesucristo ay naging naging pasaway na anak. Ang Panginoong Jesucristo ay inonor niya ang kanyang mga magulang dito sa earth, no? Si Joseph at si Mary. At wala po tayong nakitang anumang kasinungalingan sa Panginoong Hesus. Hindi po siya nagsinungaling kahit minsan. And sa kanyang paghatol, laging may hustisya. Patas ang hatulan. Hindi po kumikiling sa mayayaman at makapangyarihan. Hindi kumikiling sa mga kaibigan at malapit sa kanya. Kundi parehas po ang Panginoon sa paghatol, sa mahirap man o sa mayaman, sa makapangyarihan man o sa mga ordinaryong tao. Siya rin po ay kakikitaan natin kung paano siya nagmahal sa kanyang kapwa. Hindi nagpahinga ang Panginoong Hesus sa kanyang ministry. Lakad dito, lakad doon, pangaral dito, pangaral doon, pagpapagaling dito, pagpapagaling doon. So sa loob ng 3 taon singkad ng kanyang ministry, nakita po natin ang kasipagan ng Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral, kung paano niya minahal ang kanyang kapwa. Maging yung mga Pariseyo na kanyang nire-rebuke, it is out of love. Dahil gusto ring ituwid ng Panginoon ang mga Pariseyo sa kanilang mga mali. Kaya siya ay matapang na nangangaral sa kanila, kahit na umabot pa ito sa kasukdulang, siya po ay ipinako sa krus dahil lamang sa kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa. No? And nakita natin na nagpagaling ang Diyos. And of course, si Jesus Christ mismo bilang Hudyo, inobserve niya po ang Sabbath. Nagpahinga ang Panginoong Hesus sa kanyang ministry. Though rejected for His holiness, He fulfilled it completely. Hindi inalintana ng Panginoong Hesus ang rejection ng tao, provided ang sinusunod niya kung ano ang gusto ng kanyang Ama. Kaya nakikita po natin na ang Panginoong Hesus ang pinaka-perfect example natin para mamuhay in holiness. Very practical, di ba? Very practical. So, kaya masasabi po natin na kapag ikaw na anak ay ino-honor mo ang mga magulang mo, hindi mo sila dinudulutan ng kapighatian at dalamhati sa kanilang puso, hindi mo sila nilalapastangan, you are living a holy life. By the way,
Hindi lang po yung magulang mo, pati yung biyenan mo. Okay? So, kasi nanay mo na rin yan, tatay mo na rin yan. At ganun din naman, ikaw ng biyenan. Anak mo na rin yan, yung anak ng anak mo, ay yung asawa ng anak mo. Di ba? So, kaya kasama po yun. Kasama po yun sa nire-respeto ang mga biyenan. At hindi po inaaway yan. Right? So, the perfection and power of holiness. Our pursuit of holiness is possible. Take this seriously. Our pursuit of holiness is possible only through Christ's power. Kaya hindi po ito panawagan sa lahat eh. Kasi kung wala ka kay Kristo, then it will be difficult, if not impossible, to pursue holiness 100%. Minsan nga, nasasabihan pa tayo na mas mabuti pa yung hindi born again eh. Parang born again siya kaysa sa'yo na nagsasabing born again. Di ba? Masakit yun. Di ba? Masakit yun. Na masabihan kang mas born again pa yung hindi born again sa'yo. Why? Because parang mas nakikita pa nila dun sa hindi born again kung ano yung dapat na ugali ng isang born again. Kesa sa iyo na nagsasabing ikaw ay born again pero hindi nakikita yung ugali ng pagiging born again. Bakit? Ano po ine-expect nila? Kapag sinabi mo kasing born again ka, you are a Bible-believing Christian, ine-expect nila na ito pong mga itong mga practical na practices ng isang holy. So, hindi na ho natin babalikan lahat yon. Pangalawa po, love for God and neighbor sums up the law. 613 ang batas na ibinigay ng Diyos sa bayang Israel. Ang 10 doon ay yung 10 commandments na tinatawag natin. 603 yung pong kumakatawan doon sa kanilang mga moral law, sa kanilang spiritual law. But all in all, there are 613. Pero yung pong 613 na yan, pag sinamarize mo po siya, dalawa lang po. Love God and love your neighbor. Okay? So, sabi po sa atin sa Matthew 5:48, be perfect just as your Father in heaven is perfect. What does it mean? Magiging perfect ba tayo dito sa lupa? Hindi po. Hindi mangyayari yon. So ano ibig sabihin po nung be perfect? Ang ibig sabihin lang yan is you fulfill what is being called for in the law. Sundin mo yung Torah. No? Yun po yung ibig sabihin ng be perfect doon. Sundin mo yung Torah. Sundin mo yung patakaran, alituntunin na sinasabi ng Panginoon. Kaya ito po mga tinalakay natin na ito, hindi po ito pang Old Testament lang. And this is very much applicable even in our dispensation, in our time, and even in the future. That will still holds true. Kahit anong gen pa ang dumating, kahit Gen Z yan, kahit na maging Gen Alpha, Gen, ano na ba tayo, Bravo? So, kahit anong generation pa yan, hindi po magbabago yan. That will remain as perfect law of God. Yan pa rin ang magiging patakaran ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia sa atin, pagdating po ng millennium, the 1,000 years, yan pa rin ang iiral na patakaran ng Diyos. Hindi mo magbabago. And sabi nga sa atin sa Philippians 2:13, it is God who works in you, both will and to do for His good pleasure. Ganda nito kasi it is God who works in you. So meaning, nag-i-struggle tayo, yes. Kasi nasa flesh tayo eh. Sinful tayo eh. Nag-i-struggle tayo. Lahat naman ho tayo, walang exempted. Pero maganda doon, sa struggle natin na yan, kung nakikita ng Diyos that we are really determined to pursue holiness, hindi ho tayo pababayaan ng Diyos dyan. Tutulungan niya ho tayo. Alam niya yung mga weaknesses natin, alam niya yung mga strength natin, alam niya yung personality natin, and when we pursue holiness, it is God
who works in us. And the grace of God teaches us to deny ungodliness and worldly lust. Nasa decision po natin yan. Deny ungodliness. Deny worldliness. Deny worldly lust. We have to make that decision. So, under the practice of holiness, tinalakay po natin itong love for God, which is revere your parents, keep the Sabbath, resist idolatry, respect God's rules in worship, and generosity. And pangalawa po, yung love for neighbor, be honest and trustworthy, be fair and compassionate, do justly, be constructive, not destructive. Doable? Doable ho ba? Kaya ho bang gawin? Pwede ho ba natin gawin? No? Kaya, sa tulong ng Panginoon at sa cooperation natin, kaya natin po yun. Yung pong love for God at saka yung love for neighbor. And when we do that, mga kapatid, we are living in holiness. We are pursuing holiness. And believe me, kapag ito po ginawa natin, yung pong paggalang sa magulang, yung keeping the Sabbath, resist idolatry, respect for God's rules, tayo po ay honest, trustworthy, fair, compassionate, just, constructive. Tingin niyo ba kalungkutan ang idudulot nito? Hindi po siya material na bagay, pero nagdudulot ng happiness sa tao. Di ba? Mas masayang tapat ka kaysa sinungaling. Nakakita niyo po ba kayo ng taong napakasaya dahil sinungaling siya? Di ba? Nakakita na ho ba kayo ng tao na nag-imbita ng mga kapitbahay, kaibigan, kakilala, naghanda sa bahay at ang sabi niya, ginagawa ko ito dahil ako ay sinungaling. Wala po, ang isang sinungaling ng tao, magtatago pa yan sa likuran ng dilim. Hindi magpapakita yan. Pero sa kaloob-looban, hindi masaya yan. Di ba? Lahat naman tayo nagsinungaling na eh. Tama ho ba? Masaya ba tayo nung nagsisinungaling tayo? Hindi eh. Hindi tayo masaya. Walang idudulot na saya. Pero kung gagawin po natin yan, very practical, doable, measurable, then magdudulot ito ng happiness sa atin. Amen? So, ito po yung tinalakay natin sa chapter 19, verses 1 to 18. The call to holiness. Lahat po tayo, we are being called to live a holy life. No exemption. Pangalawa, nakita po natin yung principles of holiness. Pangatlo, nakita natin yung practice of holiness, which is very doable po. One is love for God and love for neighbor. And then, the perfection and power of holiness as shown as an example by the Lord Jesus Christ Himself. So, here are my summary statement. Holiness is the visible reflection of God's nature in His people. In His people, no? Holiness is the visible reflection of God's nature. Kaya kapag ginagawa po natin yung loving God and loving our neighbor, yun po ay visible reflection ng nature ng Diyos. Wow! Diba? Kaya sabi sa Hebrews 12:14, pursue peace with all people and holiness without which no one will see the Lord. Pangalawa po, in our summary statement, it is commanded by God. The pursuit for holiness, it is commanded by God, empowered by grace, kaya doable siya, expressed in love, and perfected in Christ. Pangatlo, those who have been saved. Sino po ang saved dito? Taas ang kamay. Yun, salamat sa tatlo. Sabi po dyan, those who have been saved are called to live distinctly. Talaga pong magiging kakaiba ka. No? Magiging kakaiba ka. To live distinctly. Loving God wholeheartedly and loving their neighbors selflessly. So, the pursuit of holiness is the believer's response to God's
saving grace. A lifelong journey of being set apart for Him, rooted in Christ's righteousness and empowered by the Spirit. Holiness involves both separation from sin and dedication to God. It is not optional, but essential, reflecting God's own character and preparing us for eternal fellowship with Him. So holiness is God's will for His people. It is His will. That's why He commanded it to be transformed by His Spirit, set apart from sin, and devoted to Him in every aspect of life. So mga kapatid, in closing, ang sabi po sa unang commandment, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. At ang pangalawa po, you shall love your neighbor as yourself. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po tayong lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon sa pagsasara natin. At bago po tayo magsasara sa panalangin. Hallelujah. Muli po palakpakan po natin ang ating Diyos. Muli po tayong aawit sa Kanya. Tangkin po natin ang presensya ng ating Diyos. You made a covenant with me, signed by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I called righteous, minded clean. There on the cross at Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been saved.
Purihin ka, O Diyos. Tayo po ay magsasama sa panalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Pinupuri, sinasamba, at minamahal ka namin. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Na muli mo kaming nakalapit sa iyo, nakaawit, nakasamba, nakapagpuri, at nakamit namin ang mensahe na nagmumula sa iyo. Salamat sapagkat patuloy mo kaming iniingatan, ginagabayan, at ang pagmamahal mo ay hindi nagbabago mula noon hanggang sa ngayon. Salamat Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa ng bawat pamilya na patuloy na naglilingkod sa iyo. Salamat sa buhay ng aming buting Pastor Dante na nagbahagi ng iyong salita about holiness, that in His Word, love for God and love to our neighbor is the practice of holiness. Our pursuit of holiness is possible only through Christ's power. In Galatians 2:20. Patuloy mo po siyang pagkalooban ng katalinuhan, good health, wisdom, at pagpapala sa kanyang buong pamilya, O God. Salamat po, O Diyos, sa mga naglingkod sa umagang ito, sa buong music team, mga umawit at tumugtog, sa multimedia, technical team, sa mga ushers, sa lahat po ng nanalangin, at sa lahat po ng umattend sa umagang ito. Pagpalain mo po kaming lahat sa buong isang linggong darating. Nawa ang iyong pagsama sa amin, ang gabay at patnubay sa aming lahat na iyong mga anak. To God be the glory, honor and praise in the mightiest, powerful name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Amen. Thank you, Kuya Elmer. At sa inyo pong lahat, salamat po sa inyong pagdalo, mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. God bless you all. You are dismissed.